For today's video nga guys ay magluluto tayo ng mac and cheese at eto na nga yata ang pinakamadaling way ng pagluluto ng macaroni. So pwedeng pwede itong ihanda sa Pasko, sa New Year at kahit sa anong okasyon guys. Siyempre, unang-una nga, nagpakulo tayo ng water at doon iluluto natin ang ating mga macaroni at nakabase yan kung ano yung nasa packaging. Nakalagay sa likod ng packaging kung ilang minutes nyo ito ilalaga. And then, nag-grate lang ako o nagadgad ako ng mga cheese na gagamitin ko. Meron din naman kayong mabibiling cheese, guys, sa mga supermarket na medyo pricey. So, depende sa inyo. Itong akin, gumamit lang ako ng mga ordinaryong cheese na nabibili lang natin sa ating mga suking tindahan. So, gumamit ako dito guys, siguro ng mga 2 pack ng cheese. Yung regular size lang siya ng cheese. At pagkatapos ay sinet aside ko muna. At kung luto na nga guys ang ating mga macaroni, itanggalin natin to sa apoy at isalin na natin to sa isang lagayan. And then set aside. Pagkatapos sa mainit na pa naman ay mag-iinit tayo dito guys ng medyo madami na butter. So, depende sa inyo kung gaano karami yan. Pero for me, siguro mga 2 tablespoon lang ang ginamit ko, guys. Pagkatapos naman yan, ay ilalagay ko dyan ang ating mga minced fresh na garlic. So, paglagay natin dyan guys ng fresh garlic ay ipa-fry lang din natin muna siya ng kaunti sa ating mga butter. And then pagkatapos nyan, pag tunaw na talaga yung butter natin, kailangan tunaw na tunaw siya. At syempre kahit papano naluto ng kaunti yung ating garlic. So, hindi natin siya iba-brown, okay? Dahil masusunog yung butter pag masyadong matagal. Pagkatapos naman yan, ay ilalagay na natin yung ating milk. Gumamit na ako dito guys ng yung naka-repack lang siya na all-purpose creamer. Yun ang nilagay ko dyan. And then pagkatapos ay hinalo ko lang siya guys ng bahagya. At pagkatapos nun ay pinrepare ko na yung ating all-purpose flour. Gumamit ako dito guys ng 1/4 cup na all-purpose flour. Yan yung ating pangpalapot ng ating creamer. So pagkatapos yan guys, syempre ihalo natin, imimelt natin siya. At bago natin yan ma-melt guys, kailangan natin itong lagyan ng milk. So gumamit ako dito guys ng evaporated milk. Kung itatanong nyo nga guys kung ano yung purpose dito ng all-purpose flour, ipampalapot lang talaga siya ng ating mga mixture. So nilagay ako dito guys ng 1 can ng evaporated milk, and then after that naglagay ako dito guys ng paminta. So, konti lang, powdered lang na pepper yung aking nilagay. Pagkatapos naman yan guys, ay ayan, actually, 1 can yung nilagay ko dyan, ininti-unti ko lang siya ng lagay sa ating niluluto guys. So, after natin maglagay ng milk, ay ihahalo-halo lang natin ito guys hanggang matunaw lahat ng ating pinaghalo-halo dyan ng mga ingredients, especially yung all-purpose flour natin. So, pagkatapos niyang matunaw, ilalagay na natin yung ating grated cheese. So, ayan lang siya guys. Wala lang, lagay lang natin ng ganyan. And then, mix natin siya at pakukuluan natin siya para mag-melt siya doon. So, kung nauumay ka na nga at kung umabot ka sa point na ito at nauumay ka, huwag ka na manood, B. Ganito talaga ang mac and cheese. So, pagkatapos niyan, lulutuin lang natin, pakukuluan natin para matunaw lahat ng ating mga ingredients. At kung tunaw na nga lahat guys, ay pwede na nating ilagay ang ating cook na macaroni. So dahan-dahan lang natin siya guys na ilalagay. And then after that, ay ihahalo na natin siya. Ito na yung exciting part. Dahil sa point na ito, pwede na natin ito guys kainin. Pero titikman nyo muna guys yung ating ginawang mixture. So nasa sa inyo yan kung pwede nyo i-adjust yung lasa. Depende sa lasa na gusto nyo. So pwede kayong mag-add ng kahit ano dyan na pampalasa. Dagdagan nyo pa ng cheese, dagdagan nyo ng salt, depende sa inyo. And then after that guys, ay add na tayo sa exciting part na pwede na natin siyang i-bake. So dito na nga guys, yung merong tutong-tutong sa taas, kaya ko siya na-achieve. So ayan na guys yung lutong macaroni, and then ita-transfer ko na siya sa aking baking pan. Yung baking pan guys, nandiyan sa comment section kung saan ko siya nabili. Pagkatapos naman yan, ipa-flatten lang natin siya ng kaunti. Tapos naglagay ako dito guys nag-grate ulit ako dito guys ng cheese para sa toppings nitong ating mac and cheese. At pagkatapos natin guys lagyan ng toppings na cheese, ay pwede na natin itong i-bake 180 degrees Celsius sa mga 20 minutes guys. And eto na ang ating mac and cheese. Enjoy!